Tatapatin na agad kita. Hindi lahat ng mga babaeng nagpapakita sa'yo ng interes ay totoong interesado sa'yo. Ang iba dyan, gusto lang ng attention o validations. At ang iba naman, bored lang sa buhay. Kaya ikaw ang ginagawang pampalipas oras. Kaya kung hindi ka marunong bumasa ng mga kilos at salita ng isang babae, mamamalayan mo na lang na ginagamit ka na pala. At kung hindi mo pa alam ang mga babanggitin ko sa video na ito, mataas ang posibilidad na nag-aaksaya ka lang ng oras, lakas, emosyon at resources sa maling babae. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 7 senyales na ginagamit ka lang ng isang babae at kung paano mo ito ihahandle na parang isang tunay na lalaki. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. When she's bored. Ginagamit ka ng babae kapag madalas lumalapit lang siya sa iyo kapag may kailangan siya. At isa na dyan ang entertainment. Tipong i-chat ka lang niya kapag naboboard siya para lang may makausap. Pero kapag ikaw ang nangangailangan ng makakausap, hindi mo siya mahagilap. Bakit? Naroon siya sa mga kaibigan niya. Nagkakasiyahan sila. At kapag tapos na ang kasiyahan, saka yan lalapit sa iyo. Dahil ikaw yung convenient friend niya na sumasalo sa kanya kapag lumulungkot ang buhay niya. Ngunit pagdating sa iyo, hindi niya yan magawa. Hindi niya maibalik sa iyo yung pabor na ginagawa mo sa kanya. At ito ang gagawin mo. Kapag alam mo nang ginaganito ka ng babae, huwag kang magiging masyadong available sa lahat ng oras. Huwag kang magiging sunod-sunuran na parang aliping walang sariling social life. Huwag ka basta-basta magre-reply na parang excited na aso. Kapag hindi mo nirespeto ang sarili mong oras, aabusuhin niya ng iba. Gagawin ka nilang pampalipas oras dahil wala kang pahalaga sa oras mo. Huwag kang papayag na backup plan ka lang. Let her feel your absence. Number 2. Talks about other men. Kapag madalas siyang magkwento sa iyo tungkol sa mga ex niya o kung sino-sinong lalaki na nagpapapansin sa kanya, ibig sabihin, ginagamit ka lang niyang kasangkapan para may makinig sa mga drama niya sa buhay. Dahil kung interesado talaga yan sa iyo, ikaw ang pag-uusapan niyan, hindi kung sino-sinong lalaki. At ikaw naman, walang kaalam-alam, parang maamong tupa na nakikinig sa mga drama niya sa buhay. Kulang na lang i-friendzone ka niya para habang buhay may mapagsasabihan siya ng mga lumalandi sa kanya. Kapag ganyan ang ginagawa sa'yo ng babae, stay emotionally unmoved. Huwag kang magpapakita ng kahit konting sign ng pagsiselos. Dahil yan ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang pagselosin ka para magkaroon ng competition sa pagitan mo at ng mga lalaking kinekwento niya sa iyo. Gusto ka niyang pasunurin. Gusto niyang magkaroon ng kontrol sa iyo gamit ang selos. Ngunit huwag kang mahuhulog dyan. Huwag mong ibibigay yung reaksyon na gusto niyang makuha sa iyo. Number 3. No commitment. Dito maraming lalaki ang nahuhulog sa patibong kapag ang babae nagpapakita ng mga signs na interesado siya sa iyo. Tipong nakikipaglandian siya, hinahawak-hawakan ka, tinatawag ka pang babe o kung ano paman. Ngunit sa oras na papatulan mo na, para bang umaatras siya. Matik na yan. Strategic flirting ang tawag dyan. Lalandiin ka niyan pero hindi siya magko-commit sa iyo. Ang goal niya dyan ay upang kapitan ka para hindi ka makawala sa kanya. Kumbaga, she is keeping you hooked without giving you anything real. Ibig sabihin, ang gusto niya ay atensyon, hindi ikaw.
Ngayon, ganito ang gagawin mo. Kailangan mo siyang ilagay sa test. Subukan mong mawala ng ilang araw. Huwag na huwag kang magpaparamdam. Tapos tingnan mo kung ano ang magiging reaksyon niya. Lalapit kaya siya sa iyo o mawawala na lang din na parang pula. Kung ano ang maging reaksyon niya, doon mo makikita ang totoong intention niya. Number 4. Hot and cold. Minsan umaasta siyang parang gustong-gusto ka niya, tapos kinabukasan ang lamig-lamig. Strategy yan ng mga babae para paghabulin ka. Sasabihin niyang namimiss ka niya, pero ayaw namang makipagkita dahil sa kung anong dahilan. Minsan walang tigil sa chat at calls, tapos kinabukasan, biglang mawawala na lang. Lahat ng emotional roller coaster na yan ay sinasadya niya para paghabulin ka. Tinetesting niya kung gaano ka ba kapatay na patay sa kanya upang makita kung gaano kalaki yung control niya sa iyo. Her goal is for you to chase her. Gusto niya maghabol ka sa kanya, kaya niya ginagawa yan. Kaya ang dapat mong gawin kapag ginaganyan ka na ng babae, bumaba ka at maglakad. Huwag kang maghahabol. Know your worth. Don't chase inconsistency. Kung hindi siya magiging totoo sa actions niya, then disappear. Dahil sayang lang ang oras mo dyan. Hindi ka na bata para makipaglaro. Number 5. Constant validation. May mga babae na kakailanganin ka lang para i-feed ang ego nila. Dito papasok ang constant need for validation. Kapag ginagamit ka ng babae, gusto niya yung pinupuri-puri mo siya, kinokompliment mo siya, at sinasabihan ng mga salita na mas magpapalaki ng ego niya. Diyan ka niya gagamitin. Gagawin kanyang personal words of affirmations. Dahil ang totoo, ayaw niyang magtayo o bumuo ng imperyo kasama ka. She is just using you to feed her ego. Kaya kapag ganyan na ang nangyayari, cut the compliments. Kapag nangingisda na siya ng papuri mula sa iyo, hayaan mo lang siya. Huwag mong ibigay ang gusto niya. Huwag kang magpagamit. Tapos tingnan mo kung anong gagawin niya sa oras na hindi na niya makuha ang gusto niya sa iyo. Kapag wala na siyang napapala, diyan nalalabas ang totoo niyang kulay at intensyon. Number 6. Know nothing about you. Kapag ginagawa na sa iyo ito ng babae, nakakaawa na ang kalagayan mo. Hindi porket lagi mo siyang kausap, interesado na agad siya sa iyo. Kung ikaw ang laman ng usapan niyo, pwede pa. Pero kung tungkol na lang lagi sa kanya ang topic niyo, tipong ang dami mo nang alam tungkol sa buhay niya, ngunit siya walang kaalam-alam kahit isang bagay tungkol sa iyo, ginagamit ka lang yan. Para sa kanya, isa ka lang therapist, isa ka lang kasangkapan para sa validations niya. Dahil kung interesado yan sa iyo, aalamin yan yung mga bagay tungkol sa iyo. Kumbaga mutual lang, kinikilala nyo ang isa't isa. Hindi yung ang dami mong alam tungkol sa buhay niya, tapos siya walang pakialam sa buhay mo. Alam mo na dapat ang ibig sabihin niyan. Ang tunay na koneksyon, mutual yan. Kapag one-sided lang, hindi yan totoo. Ginagamit ka lang. Number 7. Emotional baiting. When she pulls you in, then pushes you away. Classic strategy yan ng emotional baiting para gawin kang reserba kapag nangailangan siya. Kakabigin ka tapos itutulak. Gagawin niya yan para hindi ka makagalaw. Para magdalawang isip ka lagi sa mga desisyon mo. Tapos ang ending, hindi ka na nakaalis sa kinatatayuan mo. Strategy niya yan
para na rin magkaroon siya ng kontrol sa iyo. Dahil kapag kaya kanyang kontrolin, pwede kanyang gawing reserba o gamitin para sa sarili niyang interes. Kaya kapag nakakaramdam ka na parang ginaganyan ka niya, umatras ka muna at mag-isip. Baka mamaya nahuli ka na pala sa bitag. Huwag ka kasing basta-basta magpapauto sa matatamis na salita, lalo na kung hindi naman ito nagtutugma sa kilos niya. Tandaan mo, mas may laman ang mga kilos niya kaysa sa mga salita niya. Dahil kung hindi siya consistent, hindi rin siya seryoso. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita.